Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Siddhaswarupananda Paramhamsa Namine Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol. Ang ating pong topic ngayon ay relihiyon ay relasyon sa Diyos. Relihiyon ay relasyon sa Diyos. Ito ba ang idea o ang konsepto na lalabas sa ating kamalayan kapag nadinig natin o nabasa natin ang salitang relihiyon? Ito ba yung sumasagi sa ating kamalayan kapag nadidinig natin yung salitang relihiyon o napag-uusapan o tinatalakay yung salitang relihiyon o yung relihiyon? Relihiyon ay relasyon. Relasyon sa Diyos. Ang dahilan kaya ito ang ating pag-usapan ngayon, ito yung ating topic ngayon, ay para bigyan ng diin sa atin sarili nang ibig sabihin ng relihiyon ay relasyon at wala nang iba. Relasyon sa Diyos. Ito yung pinakadiwa ng relihiyon. Dahil sa kakulangan ng bona fide o tunay na impormasyon tungkol sa usapin tungkol sa relihiyon ay kung ano-ano ang dumarating sa atin na isipin pag pinag-uusapan yung relihiyon. Yung iba, negative. Yung iba naman, napaka-negative. Hanggang sa punto na wala silang atraksyon. Basta pinag-uusapan yung relihiyon. Ang kaalaman po sa relihiyon, anumang bagay na may kinalaman sa relihiyon, anumang impormasyon na may kinalaman sa relihiyon, para po yan ay masabi na bona fide o tunay. Yan po ay galing po sa Diyos dapat. Impormasyon na yun na ating matatanggap. Dahil ito po ay may kinalaman sa relasyon sa Diyos, pagkaunawa sa Diyos, at
pagkaroon ng mapagmahal na relasyon sa Diyos, paano natin makilala yung Diyos, maunawaan ng Diyos, paano natin siya makakaugnay. Ang impormasyon po na yan ay dapat din ay manggagaling sa Diyos. Gusto nating makaalam, magkaroon ng impormasyon tungkol sa Diyos, ay manggagaling po yan mismo. Yung impormasyon na yan, manggagaling mismo dapat sa Panginoong Diyos. Sa Diyos mismo. Siya ang magpapakilala ng sarili niya sa atin. Magbibigay sa atin ng gabay, guidance. Paano tayo ay muling magkakaroon ng malapit, matamis na relasyon sa Kanya. At ang impormasyon po ng Diyos, impormasyon na galing sa Diyos, ay bumababa sa atin. Alinsunod din, ayon din sa sistema na mismong itinatag ng Diyos, in-establish ng Diyos, o dinisenyo ng Diyos. At yun nga po ay para po sa ating kalaman, ang sistema na yun ay ang sistema kung saan mula sa Diyos ang isang personalidad na kinalulugdan niya ay makakapakinig sa Kanya. Noong unang-unang panahon po, ang mismong Diyos ay magsasalita sa taong kinalulugdan niya. Matatanggap niya ang impormasyon niya mula sa Diyos at itong tao na to ay magiging tatawagin natin o nasa sitwasyon na ng pagkatao na siya ay isang pure devotee ng Diyos. Lubusan na nagmamahal sa Diyos. Lubusan na sumusunod sa Diyos. Mula sa Kanya, ang impormasyon ay bababa sa isang tao na sincero, na gustong makilala yung Diyos. Magmahal sa Diyos, magsilbi sa Diyos. At matatanggap niya yung impormasyon na yun. Maunawaan niya at kanyang gagawin. Siya ay sa pagpapala ng Diyos at ng kanyang napakinggan na pure devotee, siya rin ay malagay sa sitwasyon na siya isang pure devotee rin ng Diyos. Mula sa Kanya, ipapasa niya yung kaalaman na yun. Mula doon sa pagpapasa niya ng kaalaman, papasa naman yung kaalaman na yun. So, merong sistema kung saan ang impormasyon mula sa Diyos ay bababa. Bababa. Matatanggap mula sa Diyos, matatanggap yung impormasyon na isang tao at yung tao na yun, bababa yung kaalaman na yun, matatanggap ng isang tao. At ito ang mga tao na to ay mga self-realized soul, mga pure devotee ng Diyos. Sila yung mga tinatawag na tunay na spiritual master. Ang linya na ito ng mga spiritual master na nagmula sa Diyos ay tinatawag na disciplic succession. At sa pagtanggap natin na impormasyon na manggagaling sa disciplic succession na ito, ang matatanggap natin na impormasyon patungkol sa Diyos, patungkol sa paano
linangin yung nating relasyon sa Diyos. Yung impormasyon na yon ay perpekto. Dahil po itong mga linya na ito ng mga spiritual master ay lubusan na sumusunod sa instruction ng Diyos, sa mensahe ng Diyos. Hindi po nila yan babaguhin. Hindi po. Sila nga po kasi ay pure devotee. Lubusan na ang debosyon sa Diyos. Lubusan ang pagsuko sa Diyos. So kung tayo sa ating buhay ay tayo ay mayroong tunay na sinseridad na makakilala yung Diyos, maunawaan yung Diyos, at mapukaw yung ating nakalimutan na original na relasyon sa Diyos, pag-ibig sa Diyos. Kung tayo po ay sincero, tunay na tunay ang ating hangarin sa layunin nito, ang mismo pong Diyos ang mag-arrange o mag-areglo ng sitwasyon na mamimit natin o matatagpuan natin yung kanyang pure devotee, yung kanyang pure servant, pure representative, yung kanyang confidential na kaibigan. Sa tulong ng pure devotee na ito, meron siyang mapagmahal na relasyon sa Diyos. Tuturuan po niya tayo. Matutuhan po natin mula sa Kanya yung kaalaman para maunawaan natin yung Diyos. Tuturo rin po niya yung pangunawa sa ating sarili, ang ating identity, na tayo spiritual na nilalang. Anak tayo ng Diyos. Galing tayo lahat sa Diyos. Mula po sa Kanya ay makikilala natin ang Diyos. Ipapakilala po niya tayo sa Kanyang kaibigan, sa Kanyang minamahal. Meron siyang malapit na relasyon sa Diyos at kilala po niya talaga yung Diyos at ipapakilala niya sa atin yung Diyos. Kailangan po natin ng koneksyon na ganito. Kaya po sa practical na buhay natin dito sa mundo na ito, para makilala natin yung isang tao, lalo na isang mataas na tao, dakilang tao, na may mataas na posisyon dito sa ating lipunan, sa mundo na ito, ay siya ay nasa posisyon na dakila o mataas, hindi po siya madaling lapitan. Diba? So, kung meron tayong mamimit na isang personalidad na malapit yung relasyon doon sa dakilang tao na yon, malalapitan natin itong tao na to, kilala niya yung tao na yun na dakila, meron tayong madaling magpapakilala sa atin para dun sa mataas na tao na yun. Halimbawa po, presidente ng Pilipinas. Okay. O sino ang presidente ng isang bansa. Ang hirap pong malapitan yung tao na yun. Di basta-basta, maraming security. Diba? Di basta-basta malapitan. Pero kung meron halimbawa tayong
kaibigan na security nung tao na yon, bodyguard nung tao na yon, at yung bodyguard saka yung presidente na yon ay merong, it's happen na meron silang close na relasyon. Dahil tapat siya nagsisilbi doon sa presidente na yon, na naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Tapos naging kaibigan natin yung security guard na yon. Ang tawag doon, presidential security. Sa pamamagitan ng personality na to, na may malapit na relasyon dito sa dakilang tao na yon, yung presidente, makagawa siya ng paraan na mula sa kanya makilala natin yung presidente na yon. Pwede natin i-introduce doon sa presidente na yon at paliwanag niya sa atin, mabait siya. Mabait siyang presidente. Para siya sa mga mahirap, mga mamayan. So, sa magitan ng pag-introduce niya sa atin, tungkol sa kakilala niya na presidente na yun, na nakasama niya doon sa kung saan man naroon yung presidente na yun. Siya yung personal bodyguard. Okay? Mapaliwanag niya sa atin, ganito siya, ganito siya, ganito siya. Oh, ang ano pala niya? Ang bait pala siya. Ay, matalino pala siya. Diba? So, mula sa natin, sa sarili natin, dahil nakading tayo ng magandang katangian ng tao na yun mula sa kaibigan niya na ito na bodyguard. Parang nag-ano sa ating sarili na, gusto ko rin siyang maging kaibigan, maging kakilala. Similarly, sa tulong ng isang pure devotee ng Diyos, isang tao na napakalapit ang relasyon sa Diyos, talaga nakilala niya yung Diyos. Talagang minamahal niya yung Diyos. Makakadinig tayo sa Kanya ng napakagandang paglalarawan tungkol sa napakagandang katangian ng kataas-taasang Panginoong Diyos. At itong pure devotee rin na ito, nakadinig siya ng napakagandang impormasyon tungkol sa kanyang spiritual master na nag-introduce sa kanya sa Diyos o nag-introduce ng Diyos sa kanya. Ganun din po yung spiritual master na yon. Sa tulong ng kanyang mahal na spiritual master na pure devotee ng Diyos, may malapit na relasyon sa Diyos. Na-inspire siya na maghangad ng malapit na relasyon sa Diyos. So ito yung sistema ng disciple succession. Ang pinupunto nito ay kailangan nating makamit ng personalidad na tunay na merong malapit na relasyon sa Diyos. Kilala niya yung Diyos. At meron silang malapit na relasyon sa Diyos. Dito pumapasok yung pangailangan ng living buhay na spiritual master. Buhay na
pure devotee ng Diyos. Kasi pinag-usapan natin dito, relasyon eh. Para maengganyo tayo, ma-inspire tayo, ma-encourage tayo. Na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kailangan natin makadinig. Kailangan natin ng asosyasyon. Kailangan natin ng kaugnayan sa isang personalidad na talagang merong malapit, matamis na relasyon sa Diyos. Ito po yung pinakamahalaga. Kung ang layunin natin ay tunay na spiritual na buhay. Lahat po tayo ay mayroon ng relasyon sa Diyos. At yung relasyon natin na sa Diyos na yan ay eternal. Walang hanggan, walang katapusan. Lalagit, meron tayong relasyon sa Diyos. Ang maaari lamang pong mangyari ay makalimutan natin yun. Pero hindi yun mawala. Bawat isa sa atin ay mayroong matamis na relasyon sa Diyos. At sa totoo lang, yun ang hinahanap ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay naghahanap ng kaligayahan. Lahat po tayo. Walang ni isa sa atin na hindi naghahanap ng kaligayahan. Lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin dahil naghahanap tayo ng kaligayahan. Umaasa tayo na sa paggawa ng gawain na to ay malalasap natin, matitikman natin yung hinahanap natin na kaligayahan. Dahil sa kakulangan ng karunungan, kulang tayo sa tamang oryentasyon sa buhay tungkol sa ating pag-iral, sa ating pagkatao. Hindi talaga tayo nabigyan ng tamang edukasyon tungkol sa ating sarili at sa katotohanan sa ating pag-iral. Ang natanggap nating impormasyon ay impormasyon mula sa bibig ng hindi naman talaga nakakaalam ng katotohanan sa ating pag-iral. Hindi tayo nakatanggap ng impormasyon sa isang tao na may mata na makita yung katotohanan. Ang lubos na katotohanan sa ating pag-iral. At ang natanggap nating impormasyon ay impormasyon na dito ka liligaya. Dito ka makatagpo ng hinahanap mo. Lahat sa atin ay may hinahanap. Hinahanap natin yung kaligayahan. At ang makapagsasabi lang talaga sa atin kung saan natin matatagpuan yung kaligayahan natin na yun
ay ang isang tao na may lubos na karunungan tungkol sa ating pag-iral. Yun yung mga self-realized soul. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Mula po yan sa Bhagavad Gita, chapter 4, text 34. Yung po mga tunay na spiritual master, sila po ay self-realized. Kita po nila ang katotohanan sa kanilang sarili na sila ay spiritual na nilang. Kita rin po nila ang absolute truth, ang mismong Diyos, ang katastaasang katotohanan sa ating pag-iral, ang pinagmumulan po ng lahat. At ang magpapaligaya po sa atin ay yung ating malapit na relasyon sa Diyos na ating pong nakalimutan. Ang may bibigay lang po sa atin na impormasyon na yan, ang mag-educate lang po sa atin tungkol sa impormasyon na yan, sa buhay na yan, ay yung mga self-realized soul. Wala nang iba. Dahil tayo expose o ang lantad tayo sa mga impormasyon na nagmula sa bibig, sa isipan, ng hindi naman mga self-realized soul, kung ano-ano impormasyon na nasagap natin, natanggap natin, at ating niyakap, ating pinaniwalaan, ating pinanampalatayaan, na dito tayo lalagaya, dito tayo liligaya. Ito yung magbibigay sa atin ng katuparan sa ating buhay, ng ating tagumpay sa ating buhay. Hindi. Hindi po nila tayo mag-guide na mabuti. Hindi po nila tayo magagabay na mabuti para sa totoong kaligayahan. Meron po tayong napakalapit, napakatamis na relasyon sa Diyos. Nakakalimutan lamang po natin ito. Nakalimutan lamang po natin ito. At ito po, ito pong relasyon na ito sa Diyos na napakatamis. Ito po ang buhay natin. Ito po ang kaligayahan natin. Ito po yung natitikman natin nung tayo ay hindi pa nakakalimot sa Diyos. Ito yung nektar, ang kaligayahan ng ating pag-iral. Nakalimutan natin ito. At yung experience na yun, yung pagdanas sa kaligayahan na yun, sa nektar na yun, yun yung hinahanap-hanap ng bawat isa sa atin ngayon. Sa ating nakalimot na sitwasyon. Yun ang hinahanap-hanap ng bawat isa sa atin ngayon. Sa madaling salita, ang bawat isa sa atin, ang hinahanap natin ay ang Diyos. Maniwala po kayo at sa hindi. Ito ang katotohanan ng ating pag-iral. Hinahanap-hanap natin ang nakalimutan nating relasyon sa Diyos. So, andyan lamang po ang relasyon na yan natin sa Diyos. At ang relasyon na yan, ang diwa po niyan ay dalisay na pagmamahal, dalisay na pag-ibig. Mula po sa bibig ng tunay na spiritual master na si Lord Jesus Christ, Panginoong Jesus Kristo, narito po siya sa ibabaw ng mundo na ito. Sinabi po niya,
Ito po ay nasa aklat ni Mateo sa chapter 6, 9 to 13. Sabi ni Panginoong Hesus Kristo, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa namin ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sa tinura na ito ni Panginoong Hesus Kristo, binanggit po niya na meron tayong Ama. May Panginoong Diyos Ama tayo na taga roon sa langit. Dito po sa mundo na ito ay merong makalangit na material na dimension. O natawag na heavenly planets. Meron din po ditong hellish planets at meron ditong middle planets. So ang tinaturan po dito na amang nasa langit ay ama na hindi dito sa heavenly planets o na nasa material na universe na ito. Meron pong spiritual world. Nasa labas ng material dimension. Lagpas pa po yun sa langit ng mundo na ito. Meron pong spiritual na kaharian ng Diyos. Okay? Yun po yung tinatawag na headquarters ng Diyos. Kung nasaan po siya. Doon po tayo galing sa spiritual na kaharian ng Diyos. Okay? Ito pong impormasyon na to ay nasa matatagpuan po sa banal na kasulatan na Vedas. Okay? Banggitin ko lang po sa inyo na may ganong dimension na merong material dimension at merong spiritual na dimension. Sa material dimension, merong may mga planeta. Itong mga planeta na to, na material, may lupa, may kung ano-anong material na bagay. Merong hellish planets, merong middle planets, and may heavenly planets. May mga material na bagay at yung mga nakatira dito ay may material na katawan. Tayo na spiritual na lang ay nasa loob ng material na katawan. Doon po sa spiritual world, sa labas po ng buong material creation, ay merong spiritual planets. Wala po doong material. At ang mga naroon po ay walang material na katawan. At po doon ay kasi ay spiritual. So yun po yung headquarters, yun po yung address ng ating Supreme Person. Ito po yung tinutukoy ni Panginoong Hesus Kristo rito. Yung Panginoong Diyos Ama. At yun po siya po yung ating Ama. Okay, our Supreme Father. Yung mga tinatawag po nating Ama dito, ay Ama na may kinalaman sa pagbibigay sa atin ng material na katawan. Tawagin po natin sila na ama-amahan. Meron po tayo talagang tunay na ama. Okay, so establish lamang po ni Jesus Cristo rito ang isang partikular na relasyon sa Ama.
sa Diyos. Ayun nga po yung ang pagtingin niya sa Ama, sa Diyos ay Diyos Ama. Okay? So, kung makikita po natin sa mga larawan kung saan inilalarawan si Jesus, may mga sitwasyon po na siya po ay nananalangin, nakatingin po siya sa itaas. Meron po siyang karelasyon na tao. Meron siyang kinikilala na supreme person. Meron siyang kinikilala. Meron siyang karelasyon, meron siyang kaugnayan. Minsan, sinabi nga niya sa kanyang mga follower, ni hindi nyo nadinig ang tinig ng aking Ama. Ni hindi nyo rin nakita ang kanyang anyo. You have neither heard my Father's voice at any time, nor have you ever seen His form. You have neither heard my Father's voice at any time, nor have you ever seen His form. So may boses, ang Diyos Ama, meron din siyang anyo. Pero si Jesus, nakikita na ang anyo ng Panginoong Ama at nadiringin niya ang boses ng Diyos Ama. At sinasabi niya na ako ay galing sa Ama. Ang sinasabi ko ay galing sa Ama at ang ginagawa ko ay ayon sa kagustuhan ng Ama. So ini-establish, dinideklara ni Jesus Kristo sa kanyang pananalita at sa kanyang buhay na meron siyang kinikilala na personalidad. Pinaglilingkuran niya, pinagsisilbihan niya, minamahal niya. At ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang Ama. So, may mensahe ng relasyon. Ang salita at buhay ni Jesus Kristo. So, ito yung gusto niyang makamit natin na kondisyon sa ating kamalayan, sa ating buhay. Ang pagkilala, pag-appreciate sa pag-iral ng Supreme Person at muling magising ang ating malapit na relasyon sa Kanya. Dito naman po sa Bhagavad Gita, mismo po ang kataas-taasang Panginoong Krishna ang nagsalita nito sa Bhagavad Gita. Matatagpuan itong sinabi niya sa Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text 17. Sabi mismo ng kataas-taasang Panginoong Krishna, ako ang Ama ng sanlibutan na ito, universe. Ang ina, ang suporta, at ang ninuno. Ako ang layunin ng karunungan, ang naglilinis, at ang pantig na Om. Ako rin ang Rik, ang Sama, at Yahur, ang Vedas. So muli, nabanggit dito na siya ang Ama, ang Ina, ang suporta, ang ninuno. Siya yung pinagmulan natin. Nating lahat. Okay? Siya yung origin natin lahat. At pag ang pinag-uusapan naman natin ng Panginoon, wala po siyang origin. Siya yung origin ng lahat ng origin. The cause of all causes.
siya wala na siyang pinanggalingan. Siya yung pinakahuli. Wala na siyang pinanggalingan. The source of all sources. Lahat galing sa Kanya. At siya yung layunin ng karunungan. Nung paghanap natin ng formasyon, ng karunungan, sa totoo lang, hinahanap natin siya eh. Siya yung panting noong. So, ang Diyos po ay isa lamang. Marami lang po siyang pangalan. Pag sinabi pong supreme person, pag sinabi supreme, isa lamang yun. Siya yung kataas-taasan. Marami lang po siyang pangalan. Nandiyan po yung Krishna, El Shaddai, Jehovah, Yahweh, Ama, Eloy, Gopala, Govinda, Rama, Madana Mohana, Ari. So, isa lamang po yung Diyos. Isa lamang po yung ating Supreme Father. Kaya po lahat tayo ay magkakapatid lamang. Haribol brother, haribol sister. Okay? Pag naanoan po natin to, isa lamang po pinanggalingan natin, Supreme Father, ay maunawa natin na lahat tayo ay magkakapatid talaga. Okay? Sabi naman po ng Sri Upanishad, okay? Isang Vedic scripture. Ang lahat, may buhay o walang buhay, na nasa loob ng sanlibutan ay kontrolado at pag-aari ng Diyos. Sanlibutan, ibig sabihin po, universe, material universe. Okay. Ay kontrolado at pag-aari ng Diyos. Kontrolado at pag-aari ng Diyos. Kung kaya, ang dapat lamang tanggapin ni Numan ay iyong mga bagay na kailangan niya na nakalaan bilang kanyang kota. At hindi niya dapat kunin yung ibang bagay dahil alam na alam niya kung kanino ang mga iyon. Lahat ay galing sa Diyos. So, dito sa universe na ito, sa libutan na ito, merong material na bagay, mga patay na bagay, at narito rin tayo sa mundo na ito. Dalawa yung narito sa universe na ito. Dito yung material na bagay, at nandito rin yung spiritual na nilang tayo. Okay? Tayo nga po ay nasa loob ng katawan na ito. Kung lahat ng narito sa universe na ito ay material lang, dapat lahat ng narito patay. Walang ikaw o ako na may buhay. Ibig sabihin, merong hindi material dito sa mundo na to. Ikaw, ako. Hindi lahat ng umiiral ay material. Dahil kung lahat ay ng umiiral ay material, dapat patay lahat. Hindi, ikaw buhay ka eh. Okay? So, in-establish lamang dito ang relasyon dapat natin sa Diyos. Makita natin na siya sa Kanya galing ang lahat. Lahat ay pag-aari niya. Ma-material o ma-espiritual. May buhay o walang buhay. So, sa loob ng katawan ko, andito ako na buhay na espiritual na nilang. Kaya ito'y gumagalaw. Sa loob ng katawan mo, patay ang material na katawan mo eh. Kung wala ka dyan eh. So, dahil nandyan ka, gumagalaw yan. Nagpapakita ng buhay. Nasa impluensya mo ang katawan na yan. Pag umalis ka dyan, dahil hindi mo na magagamit yung katawan na yan, okay, nasira itong puso o yung utak, etc. o anuman, alis ka na dyan, hindi mo na magagamit yung sasakyan na yan eh. Makita mo yung natural na kalagayan ng katawan na yan, patay. Okay, so buhay o walang buhay, lahat ay kontrolado at pag-aari ng Diyos at dapat gamitin sa Diyos. Kasi kaisisiya ng Diyos. Okay? Bilang panghuling salita,
impormasyon. Aking sasabihin sa inyo, ang tinura ni Panginoong Hesus Kristo na may kinalaman sa paglilinang ng relasyon natin sa Diyos. Ang tinura na ito ni Panginoong Hesus Kristo ay ang pinakalayo niya ng pagpunta niya rito. At ito rin ang sitwasyon ng kanyang pagkatao. Sabi ni Hesus Kristo sa Mateo chapter 22, text 37 to 38. Sumagot si Hesus Kristo kasi tinanong siya rito ng isang tao, disciple niya, kung ano yung pinaka-importanting kautusan. Sumagot si Hesus Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong mong pagkatao, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pagkatao mo, buong pag-iisip mo, ng buong ikaw, ang lahat-lahat sa iyo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos. Ito ang hangarin ni Jesus na gusto niyang makamtan natin. Dalisay na debosyon, pag-ibig sa Diyos. Ito yung natural nating kondisyon. Ito yung nakalimutan natin na spiritual nating kondisyon. So ito ang layunin ng buhay. At ito rin ang layunin kung ba tayo ay nakikinig ng impormasyon tungkol sa reliyon o sumusunod ng isang proseso tungkol sa reliyon. Hari nawa ay unti-unti sa ating pakikinig at pagsunod sa impormasyon o proseso tungkol sa reliyon ay unti-unti ay lumakas na lumakas ang pangunawa natin sa Diyos at lumapit ng lumapit ang ating ugnayan sa Diyos. Una, maunawaan natin Diyos. At pangalawa, dumating tayo sa punto na tayo ay nagsisilbi sa Diyos ng may debosyon. Sa pamamagitan ng pakikinig, pag-awit ng mga transcendental na sounds, mga banal na pangalan ng Diyos. Ang ating pangunawa tungkol sa Diyos at ang ating ugnayan ng pag-ibig, ng debosyon sa Diyos ay unti-unti nating mararanasan. Ito pong gawain na to ay gawain ng itong gawain na to ay spiritual na gawain.
Hindi ito material na gawain. Ito ay isang gawain na debosyon. Ito ay isang gawain ng debosyon sa Diyos. Ito ay pagsisilbi sa Diyos. Sa paggawa ng gawain na ito, unti-unti tayong nalalagay sa ating orihinal na spiritual na kalagayan. Itong gawain na to ay nakalimutan nating gawain doon sa kaharian ng Diyos. Gawin natin yung natural nating gawain. Isa nga po ito, ang makinig at umawit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ito ay labis-labis na kalugod-lugod sa Diyos. At ito pong gawain na to ay gawain na nirekomenda mismo ng Diyos. Inireseta sa atin, pinescribe sa atin ng mga devotee ng Diyos, pure devotee ng Diyos at ng mismong Diyos. Ito ay pinakamadaling gawain, spiritual, at pinakamakapangyarihang gawain. Para po tayo ay muling mapunta sa sitwasyon na tayo ay labis-labis na nakakaunawa at nagmamahal sa Diyos. Haribo Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, 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 Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribol, Nitai
Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama 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 Madana Mohana.
Madana Mohana. Gopala Govinda Rama 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 Madana Mohana. Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Madana Mohana. Gopala Govinda Rama Madana Mohana. Haribol.